Jed, ano na ang natalakay sa pagdinig ng Senado ngayong araw? Victor, sa pagsisimula ng pagdinig sa Senado ngayong umaga, tinalakay ni Department of Economy, Planning and Development o DepEd Secretary Arsenio Balisacan ang mga hakbang at yung mga naging kasunduan ng OPLES Committee upang tugunan yung krisis na nararanasan sa bansa dahil dito sa nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Nagsimula na ngayong araw ang ikatlong pagdinig ng Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee. Sa nasabing pagpupulong, naimbitahan ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang magbigay ng ulat tungkol sa mga hakbang at tugon ng gobyerno sa nararanasang krisis sa bansa. Binigyang diin ng ilang senador sa pagsisimula ng pagdinig na hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng plano. Giit ng mga mambabatas, dapat ay malinaw na napoprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at nararamdaman ang pagbaba ng gastusin sa gitna ng mabilis na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang pangunahing bilihin. Ang tanong ko ngayong umaga, nasaan na tayo? Dahil hindi na sapat ang plano, kailangan natin makakita ng resulta. Inaasahan din ng ating mga kababayan na bababa ang presyo ng mga produkto ng petrolyo. Kailan nila ito mararamdaman? At bakit tuwing aakyat ang presyo sa merkado, mabilis pa sa alas 4 itong makita sa mga gas stations? At kapag bumaba naman ang presyo, napakabagal at napakaliit ng bawas. Ano ang mga hakbang na pwedeng kapitan ng ating mga kababayan para may makita silang pag-usad mula sa krisis na ito? Ayon sa ulat ni DepEd Secretary Arsenio Balisacan, kabilang sa mga hakbang ng OPLES Committee ang mga estratehiya upang matiyak ang seguridad sa pagkain at mapanatiling abot kaya ang presyo nito sa pamamagitan ng direktang suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Kabilang aniya sa mga konkretong hakbang na ito ang mahigpit na pagbabantay sa supply, pagbibigay ng fertilizer subsidy at ang pagpapalabas ng fuel subsidy para sa mga apektadong sektor. Kaalinsabay nito, nakatuon naman ang Department of Energy o DOE ayon kay Secretary Sharon Garin sa pagpapatupad ng staggered price increase upang maibsan ang biglaang bigat ng bayarin sa mga produktong petrolyo. Iniulat niya rin na aktibong tinitiyak ng DOE ang sapat na supply ng langis habang pinapaigting ang monitoring laban sa hoarding at profiteering. Bukod naman sa mga energy-saving measures, patuloy din ayon kay Secretary Balisacan ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa sektor ng transportasyon sa pamamagitan ng fuel subsidy para sa PUV drivers upang maibsan ang epekto ng krisis sa kanilang kabuhayan. Victor, kaugnay nitong nagpapatuloy na pagdinig sa Senado, kabilang sa mga natalakay ay yung pagtatanong ni Senator Amy Marcos sa Department of Agriculture dito sa tila mabagal nilang pag-aksyon o pagbibigay tulong dun sa mga apektadong magsasaka at mangingisda, kung saan sinabi niya na marami ng magsasaka yung nagbawas ng kanilang produksyon o tumigil na sa pagsasaka, maging doon sa mga mangingisda na tumigil na rin sa pagpapalaot. At ngayon tinatalakay sa Senado kung ano ba talaga yung National Contingency Plan o yung konkretong plano ng pamahalaan dahil ngayon hindi pa tiyak kung kailan matatapos yung sigalot sa gitnang silangan at marami pa rin sa mga kababayan natin yung umiinda dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng iba't ibang bilihin sa merkado. Ayan muna update, balik sa inyo, Victor. Maraming salamat, Jed Neresina.